Hi mga kajobang, Sir Dance DIY. Ang nakikita nyo ngayon ay isang Bintex Betamax Rewinder. Oo, medyo vintage na talaga tong ating Bintex Rewinder na ito. Hindi ko alam kung gumagana to. Pero bago natin itry, mag-intro muna tayo. Bale, itong Bintex Betamax Rewinder na ito, kung ako ay tatanungin nyo, mga 80s to sumikat nung kausuhan ng mga Betamax. Bale, sa panahon ngayon, wala ka na mabibilin ng ganitong klase ng rewinder. Kung tatanungin nyo naman ako, saan ko nakuha to? Nabili ko siya sa isang junk shop sa halagang 50 pesos. So, meron kasi ako dito mga bala ng Betamax, gaya niyan. Kay Mina Castillo at Pepsi Paloma, tsaka yung Uhaw na Hayop. So, hindi ko alam yung mga pelikulang yan, ha. Bale, binigay lang din yan sa akin as part of my collection. Sa panahon kasi ngayon, bihira na rin ang nagmamay-ari ng Betamax. So, napansin ko, wala naman siyang mga tornilyo sa ilalim. Kaya sabi ko, susungkitin na lang natin kung uubra yun doon sa mga uka. At mukha namang umaangat at tingin ko mabubuksan natin to. So, tandaan lang natin ang rule number 1 ni Sir Dance DIY. Kung paano natin tinanggal, ganun din natin ibabalik mamaya. At yan nga, nabuksan na natin ang ating rewinder ng maayos. So, sinipat natin. Nakita ko na medyo may karumihan na talaga siya, no? Maayos naman ang wiring. Maayos din ang mga goma ng motor. At tingin ko, yun lang ang problema talaga. Yung medyo marumi at saka yung plug niya. Putol yung plug niya. Siya nga pala, sa mga nagtatanong, ano bang kaibahan ng Betamax sa VHS? Ang Betamax medyo maliit na bala lang siya. Unlike sa VHS na medyo malaki na. Ang Betamax sumikat noong 80s hanggang 90s, samantalang ang VHS from 90s hanggang early 2000. So first step, kumuha ako ng paintbrush na aking ginagamit pampagpag, pangalis ng mga alikabok o dumi na matagal na nandito sa loob ng rewinder. Importante rin kasi na malinis ang loob para hindi maapektuhan yung kanyang electrical at saka yung mechanism ng rewinder na ito. Siya nga pala, gumagamit din ako ng electronic contact cleaner. Any brand, basta contact cleaner, importante yan para malinis at tumakbo ng maayos ang mga mekanismo ng ating rewinder. So, huwag kayong gagamit nga pala nung kulay asul na WD-40 ha, kasi matagal matuyo yun. Meron namang WD-40 na contact cleaner. Yon, pwede yon. Next step, huhugasan natin yung kanyang pinaka-cover. Napansin ko kasi medyo malagkit siya. So, kailangan nating daanan ng sabon, konting kuskus, at mamaya babanlawan din natin yan. Ang wish ko lang sana dito, sana buo yung motor para tumakbo tong ating rewinder. Kasi kung sira yung motor, mukhang hindi na natin mapapagana ang rewinder. Baka maging display ko na lang to. So, I'm hoping sana okay siya. So, ayan, at binabanlawan na natin para sa gayon, walang matirang sabon o kahit anumang dumi na nandyan sa ating cover. So, patutuyuin na natin yan. Then, balik ulit tayo dito sa mechanism. So, double check natin. So, gagamit tayo ng tester. So, tetest tayo ng continuity. Importante kasi yung continuity, no? Baka may mga lagot na wire. So, pag pumalo yung tester, ibig sabihin, may continuity siya sa ating continuity check. At sa ating pag-check, mukhang okay naman siya. So, mamaya, lalagyan na natin siya ng plug. Yan, dudugtungan natin ng plug para maisaksak natin sa 220. Sa nga pala, chinek ko siya kung 110 o 220, auto volt siya. Pwede siya sa 110 at 220. Siyempre, sinet na natin siya sa 220 para hindi na tayo gagamit ng transformer. At yan, pag ating naikabit yung ating plug, magsosolder tayo. Pwede rin namang hindi siya isolder, pero ako kasi mas gusto ko yung sinusolder para hindi siya natatanggal. Nakakabit talaga at 100% yung kanyang connection. After masolder ang line 1 at line 2, importante na lagyan ng electrical tape para hindi siya mag-short circuit. Delikado kasi pag nagdikit yung line 1 and line 2. Kaya dapat dito medyo maingat at maayos ang ating paglalagay ng electrical tape.
Siya nga pala, upon checking, chinek ko yung motor tsaka yung mga wires sa loob kanina. Wala naman akong nakitang senyales na basa. So lahat siya ay tuyong-tuyo. After natin malagyan ng electrical tape at nasigurado ko ng tuyong-tuyo na rin tong cover na ating hinugasan kanina, binalik ko na ang cover. So sabi ko nga kanina, kung paano natin inalis, laging ganun din natin ibabalik para walang maging problema. A few moments later. Yan, so testingin na natin ang ating rewinder ng Betamax. Oy! Okay, so pag inon pala siya, natugtog, no? Natunog siya. So, Per Elise by Beethoven. Yung naririnig nyo. Galing, di ba? Check natin. Yan. So yan mga kajobang, tetestingin natin ngayon kung gagana tong ating Bintex Betamax Rewinder na parang piano. So ang bala ko ngayong i-rewind ay itong Brown Emanuel. Kaso naka-rewind na pala to, no? Brown Emanuel starring Mirna Castillo and the late Pepsi Paloma. So yun yung cover niya, si Mirna Castillo at itong Uhaw na Hayop. Ewan ko kung anong pelikula to, hindi ko pa yata napapanood to. So try natin. Itong Uhaw na Hayop starring Susan Bautista, Manny Luna, Nora Noble and the late George Strait. Hindi ko pa alam tong pelikula kung ano eh. So try natin. So yan, no? Nagre-rewind na yung ating bala ng Betamax. So success ang ating restoration dito sa Betamax Rewinder. Again, kung kayo po bago lang mapadaan sa aking channel, paki-like, subscribe, and hit the notification bell para like and updated sa aking mga susunod na video. Ako po si Sir Dance DIY na lagi nagsasabing ang musika ay buhay, mabuhay rin ang mga pelikulang Pilipino. Hanggang sa muling DIY natin, maraming salamat. Babu.